Dili oy, ang pangutan na babahin aning Roman bisag ko si wag yun Christian Roman Christian na diin sa Roma nahimo na siya ang official religion na ng 381 na Judicious. Sakto ba siya? Sakto ba si Judicious nga siya ang pinakaunang siya nagtatag sa simbahan nga Roman o kanang gitawag na siya og kanang sa Tagalog sa Tarapo Talmudic time? Dili no kanang sa kuan ba? Bali sa Christian na ibuon niya ang Kristyanismo niadtong 381 AD Rome Judicious. Nya pinakaunang simbahan niya nga gitatag niya kanang gitawag nila og Saint Sophia. Kauban niya si Reyna Theodorica nga nagpuho ana. Ang Cathedral of Saint Sophia na sa Byzantium. I-create niya na in honor sa Christian faith. Pero wala giingon sa kasaysayan nga siya ang nag-imbento, nag-create sa Christian religion sa iyang panahon. Ano man kay naan ang Christian religion, ang Christian Church or the Roman Catholic Church before Theodosius. Sa panahon pa Constantino, gigiila na. Before Constantino ang simbahang Katoliko. So, pero nganong i-declare ni Emperor Theodosius ang Christian Church or the Roman Catholic Church as state religion na naman sa hinungdan nga tungod sa pagbaba ni Emperor Julian the Apostate sa pagtuong Katolika sa iyang panahon tungod sa hinungdan nga iyang gibalik ang paganismo. Muna tungod ana mo nang iyang i-declare nga ang Roman Catholic Church or the Christian Church mao na ang state religion sa Roman Empire. So sa to pa kini yung kasaysayan yun sa Roman is pagano gigikan. Pagano gikan ang Roman Empire yes. Yes, ang Roman Empire yes. Pero ang Roman Catholic religion or Christian Church gi-adapt and at the same time ang mga emperors nag-convert sa pag-Kristiyano, pagka-Romano, Katolik. Sabot pasabot ang faith sa panahon nag-profess sa mga tawag yun yung mga emperors ang mga pagtulit na sila pagano, Kristiyano na sila. O sa man yung original nga Christian yun? Jewish Christian o Roman Christian? Na ay Jewish Christian, na after Roman Christian. Ang kanang Roman Christian, kanang giingon ni San Pablo, Roma Kapitulo 1, versikulo 7, gitawag mo nga mamahimong balaan, na apoy mga Jewish Christian. So, kining Jewish Christian, na may Jewish Christian, na apoy Roman Christian, pareha ba ni sila og doktrina o managlahi? Ay, pareha sila og tawag kining doktrina, ang gisunod nila ang Christian religion. Okay. O niya, ang Christian religion, nagtudlo na diin na ipasunod ang Jewish religion. So, lahi man ang Jewish religion, o kanang Jewish Christian, i-refer man na sa pagkarasa. Pangutan na babahin aning Roman bisag ko si wag yun Christian Roman Christian na diin sa Roma nahimo na siya ang official religion na ng 381 na Judicious. Sakto ba siya? Sakto ba si Judicious nga siya ang pinakaunang siya nagtatag sa simbahan nga Roman o kanang gitawag na siya og kanang sa Tagalog sa Tarapo Talmudic time? Dili no kanang sa kuan ba? Bali sa Christian na ibuon niya ang Kristyanismo niadtong 381 AD Rome Judicious. Nya pinakaunang simbahan niya nga gitatag niya kanang gitawag nila og Saint Sophia. Kauban niya si Reyna Theodorica nga nagpuho ana. Ang Cathedral of Saint Sophia na sa Byzantium. I-create niya na in honor sa Christian faith. Pero wala giingon sa kasaysayan nga siya ang nag-imbento, nag-create sa Christian religion sa iyang panahon. Ano man kay naan ang Christian religion, ang Christian Church or the Roman Catholic Church before Theodosius. Sa panahon pa Constantino, gigiila na. Before Constantino ang simbahang Katoliko. So, pero nganong i-declare ni Emperor Theodosius ang Christian Church or the Roman Catholic Church as state religion na naman sa hinungdan nga tungod sa pagbaba ni Emperor Julian the Apostate sa pagtuong Katolika sa iyang panahon tungod sa hinungdan nga iyang gibalik ang paganismo. Muna tungod ana mo nang iyang i-declare nga ang Roman Catholic Church or the Christian Church mao na ang state religion sa Roman Empire. So sa to pa kini yung kasaysayan yun sa Roman is pagano gigikan.
pagano gikan? Ang Roman Empire? Dili. Yes. Yes, Kanang- ang Roman Empire, yes. Pero ang Roman Catholic religion or Christian Church gi-adapt and at the same time ang mga emperors nag-profess, nag-convert sa pag-Kristiyano, pagka-Romano, Katolik. Sabot pasabot ang faith sa panahon nag-profess sa mga tawag yun yung mga emperors ang mga pagtuloy na sila pagano, Kristiyano na sila. O sa man joy original nga Christian yun? Jewish Christian o Roman Christian? Na ay Jewish Christian, na after Roman Christian. Ang kanang Roman Christian, kanang giingon ni San Pablo, Roma Kapitulo 1, versikulo 7, gitawag mo nga mamahimong balaan, na apoy mga Jewish Christian. So kining Jewish Christian na may Jewish Christian na apoy Roman Christian, pareha ra ba ni sila og doktrina o managlahi? Ay, pareha sila og tawag ining doktrina, ang gisunod nila ang Christian religion. Okay. O niya, ang Christian religion, nagtudlo na diin na ipasunod ang Jewish religion. So, kaya lahi man ang Jewish religion o kanang Jewish Christian, i-refer man na sa pagkarasa. So ang tinuod nga original yun nga Christian kining Jewish Christian. Simple, kaya diya man nag-origin Okay. diya man nag-origin ang Christian Church. Pero it does not mean na Jewish Christian ang iyang teaching Jewish pod, no? Dili, ang iyang teaching Christian religion. Wala ni ingon sa St. Ignatius of Antioch, kung tinuod ang Kristiyano, dapat dili ka mahimong Judaizers. Buot ipasabot, dili pwede sundon ang teaching sa mga Hudyo, ilabi na sa ilang gitawag og mga balaod, dili pwede. Dato pa ang Jewish Christian karon is Sunday keeper na dili na Sabbath keeper. Yes, nga naman kay ingon pa sa mga Kristiyano kani ato, dili na ka pwede mahimong Judaizer. So, ang Judaizer, buti pasabot na kasunod-sunod sila sa ilang adlong ipapangulay nga gi-implement sa mga Hudyo. Kanang mga Sabbath keepers ka mga panahon, mga bigi man lang sila. Kaya kung wala nawala ang tawag ining Sabbath day, kung wala nawala, so therefore, ang balaod concerning the Sabbath implemented pa until now. Kung implemented pa until now, niya, wala mo na tumana, o wala ka tumas tibok balaod. Okay. Ang Jewish Christian Dominguista na dili na Sabbath. Yes. Nabatay kasaysayan ana nga ang Jewish Christian dili na Yes, Sabbath yes. keeper. Lahat ay gitawag kasi sa even gan nagtukan ang Biblia nga every Sunday sila nagkatigong. Every Sunday. Yeah, for example, kanang Acts chapter 20 verse Kana nga verse na kanang Acts chapter 20 verse 7. Domingo mo sila nagkatigong. O kanang gitawag og 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Domingo magyapon sila nagtigong. And Acts Revelation chapter 1 verse 10. Domingo gyapon imo na Lord's Day. So kanang Acts 20 imong giingon nga Acts 20 mabasa ba nimo dinha ang kada adlaw sila nagsimba sa No, di taga-adlaw kanang imo matag Domingo. Matag Domingo ba? Matag Domingo ba? Mabasa ba diha? Matag Domingo. Domingo, Domingo lang siya. Dapat ang gi-practice nila nga Domingo sila, dili man na sulagma lang kinausab man na sa 1 Corinto. 16:1-2. Kung sulagma lang na kas ara dimension. Pero kadaghan nila dimension concerning anang adlaw kay kana nga adlaw based sa mga early fathers kana nga adlaw proclamation na sa kadaugan ni Kristo. So nabatay mabasa nga si Kristo nagsugo nga ang adlaw Domingo sa iyang kabanhawan maunay puli sa iyang Dili naman kinahanglan suguon ang mga tarong nga anak, ang suguon kanto mga badlungon. Kay ang balaod ono Timoteo kapitulo 1 verse 19 ana na sa mga tangyabag. Sa to pa pwede ra dita magbuhat og uyon sa tong kabubuton dili na kinahanglan mananghid pa ta o magsubay pa ta sa mga tradisyon sa mga apostoles. Dili ang tradisyon sa mga apostolos at ang Domingo mo sila musimba ang Kristo. Adlaw Domingo. Maunang tradisyon sa mga apostolos at ang Domingo sila musimba ang Kristo. Anong kamo adlaw sa badlong gihapon? Ning paminaw ding sigurong mao nga argumento sa kapigala nga si tawag ining tweet amo nga saan na siya nga pundok sa na Muslim na Rizalian karon mas maayo pa kuan mas maayo pa og ining hugaw sa iro ba kay napay pundok kana siya tutras paminaw sa laki na paminaw nimo paminaw sa lupot ra kanong matilasan man jud ka sa ako musulti pundok sa standing o gani mas maayo pa tong hugaw standing paminaw sa ang Diyos ano yung namatay sa cross. Nawara. Makita ni mo nga kuan ba? Makita ni mo nga tawag ini naagay diferensya ang iyang presentations. Nga naman sa hinungdan nga wala pa ganita tawag ini nakapresentar wala nagareklamo na, di ba? Oh. Nasa gikot nga statement ni Dr. Jose Rizal. Sumala po niya pagtik daw kuno kay tukuan. Pagtik daw kuno kaayo to og research kay tawag ini universally accepted. Pero ba siya kabantay na si Dr. Gregorio Saide, Dr. Zoya Saide, naghatag og pahimukat na si Dr. Jose Rizal namatay nga Katoliko. O niya proclamation
of declaration ni Rizal na ang tanan niyang mga gipamulong, ang tanan niyang gibuhat against sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, iyahang giretract. So, buti pasabot, katong gisulti ni Rizal, buwan na ito'y piling. Itong gingon mo nga, atake niya sa pagtuwa Katoliko, buwan na ito'y piling. Ano man? Kay before his death, nahitabo ang retraction. Buti pasabot, katong mga gipamulong niya, stand niya, iyahan na itong gipinay. Number 2. Number 2, hindi nga itong higala, desperado ni. Sipin mo na, Katoliko, mailan yun ang tawag ini pa tungod sa mga maayong, mailan mo ang Tino ni Cristo tungod sa iyahang mga bunga. Kunya, ang iyang tanawon, katura mga padlungo mga Katoliko, pinapatay ang population sa Katoliko sa Pilipinas. Ang population sa Katoliko sa Pilipinas, 89 million Catholics. Ganon, ang question, pila makabuk palahubog ya? Professor! Pila magkabuok tawag ini mga padlungon niya? Basta sa park, duha. Diba? Inter-school. Duha na rin bang? Duha na rin! Dili man na Katoliko. So, kaya palagi, nga naman, kahit itanti ang mga padlungon sa Katoliko o tawag ining mga maayo, dili pakalabaw ang mga padlungon sa Katoliko sa mga maayong Katoliko. Porsyento sa Katoliko. Diba? Palahubog. Kung i-compare po niyo mo sa mga protestante sa Amerika, majority sa mga tao nga naa sa Amerika, puro po kitawag o protestante. So, majority po sa mga padlungon, puro protestante po. Dito sa kitawag Middle East, majority ang mga Muslim, majority po dito mga padlungon, mga Muslim po. Pero nga nung Katoliko lang maging ang iyang nakita. Nga naman, tungod sa hinungdan, nga sa iyang kasing-kasing o sa iyang kahuna-huna, na sa kalikot-kot sa Katoliko, na gusto niyang bungkagon, gusto niyang gaoton, aron may sama niya nga saag. Nga nung gitawag og saag man, tanawa ra gudo, tungod sa iyang stand, wa si pundok ipasakupan. Di saag, di ba? Saag. O, matong yun na, mas maayo pang hugaw standing, kinapay tapok. Wa man ni tapok ni, di ba? Wa man ni tawag ini tapok. Don't worry. I will give you time. I will give you time for your questions. Don't worry. Wa man na lang sa okay, bat na ako ibuhang tawag ini consulting. Number 3. Ikaw pa niya concerning do sa mga piyesta. Nagmadog yung mga padlungon, nagsugod ang simbahan Katoliko nga sa diha mag-piyesta, maghubog-hubog mo. No. Ang paghubog-hubog, bisyo na. Ang paghubog sa panahon nga mag-inom ka, dili man na bisyo. Kay even gani si Abraham, even gani si Isaac, basahon niyo mga Genesis, nahubog. Nga naman, kay miadto sila og piyesta. Kung sa manihimos piyesta, sa mahimon, mukaon mo inom. Pero kung ang pag-inom o ang pagkaon, even ang simpleng pagkaon, imuhan ng pasubrahan, bisyo na na. Mabitaw na ang salang ang gluttony, di ba? Karang pagpasulabi sa kaugalingon. Kung magpagubog-hubog ka, bisyo na na. Wala nagibawal sa Biblia. Pero ang pag-inom kung mahubog ka, di man nagibawal. Wala nagibawal pa sa di lang ka mubuhat daotan. Ano sa kamang kamahitabo, kamahimong daotan? Kung naka sa tawag ini nga, gitawag ko ka ng sana, espiritu sa ilim nun. Actually, hindi man ko mutuwa na nga kanabitang tuhod kina sa espiritu sa ilim nun. Akuan ka, tawag ining daotan na kano. Kinaiyak din na sa tao. Ngayon sa man, bisan pag di na siya mahubog, kung daotan na siya, daotan yun na. Kaya mga naghimog magkrimen, ngawa mahubog, nakahimog magkrimen. Naapay pastoy, nga tawag ini ng luko sa iyahang anak. Naapay tawag ini nga mga membro aning mga pareha aning Pastor Rotoy. O nang hilabot og tawag sa mga babae nga ana ba? So di man to mga hubog. So buot ipasabot ang pagbuhat og daotan dili maggamit ka basis tungod kay nag-inom ka nakabuhat ng daotan. No, it is a fallacy of the scripture. Again, mahimo lang ng daotan kung imuon nimo ng bisyo. Sa piyesta, mga Katoliko nga na mag-piyesta man. Nga naman, 17 G's. Sumala pa na gano'n sa Kristo, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Wala gipasidunggan na mo ang mga santos, nga naman, kay direkta na ang Kristo eh. Muna pa sa Davao City. Kung ako ang gipasidunggan ang Chief of Staff, sama na itong gipasidunggan ang Mayor. Sama po na ang gano'n sa Kristo, kung gipasidunggan ang mga apostol, gipasidunggan
ang tawag in Kristo mismo. E ang problema lang, kaya muna huna ni katong higala, ilang kini apil po ni Paul, nangapas mo ba? Nangapas mo man. Kaya ilang huna-huna, basta pasunod sa mga saptos, ribulto itong ipasununggan. Wrong! Absolute niya, wrong! Nga naman, tungkol kay maghatag ng pagpasidungog, dili na pwede ipahamtang sa butang kung dili. Dito sa responsableng irepresentahan ni anang butang. Sama ba sa ribultong Rizal o Bonifacio? Pag-abot sa National Heroes Day, o sa mahimuon sa mga sundalo, o sa mahimuon sa mga daguan sunod, magbitbit nagbulak ng abto na sa ribulto ni Rizal o sa mga heroes. Musaludo, kasi may kasaluduhan ang ribulto? No! Ang kasaluduhan, si Rizal, si Bonifacio o ang mga heroes, nga naman kay mauman ang gihabtag ng mando sa gobyerno. Pero nakatubang sa ribulto, tawag ang ribulto, mao ka na ang nag-represent sa responsableng ilang kasaluduhan. Gets di mo? Get? Mana ba nga, usay magkatawa ko kay, kalatalara, ulak, astilan. Kamaya, bagit ninyong tawag ini panabot, ay. Kamay kayo magtawag ini panabot o maon. Sige, ato nang tawag ito ng iyang pangutana. Wala kuno. Kaya ang mga larawan nagrepresentar kuno sa pagbuhat. Yung sa ni pagsiguro, sabay photographer ko na ito, ar makakuha sila ko ini. Artista kuno na. Kaya ito silang lugar. Kanang blue ang mata, artista kuno. Kayo nakampo na. Sikap na, kay Siso Cristo kuno. Dili ba nagdike? Dili ba tinuod nga? Nag-ampo sila kay muhikap ni Nazareno kay makaayo pastilan. Oh, iwan man ka nga dili wa mo mag-ampo yana. Di pangita na lagi chicks lagi. Ay tawag ini nga tubag ko. Ang imong argumento gikas chismis. Nga naman kay kanang gingon nimong artista wa pa na artista ang simbahan Katoliko na nila tributo larawan Kristo. Ang pinakakaraan na image ni Kristo nga venerate sa una mga Kristiyano nagsugod pa ni abtong 2nd and 3rd century. So kanang imuhang ingon nga agi ka na sa mga artista kanang ingon nimong kono sa korte pa na hearsay buti pasabot resulta or bunga sa chismis. Second point, ingon pa nimo kung tawag ini nga nakasiguro bagin mo napanay photographer sana ay kuya wag sa una. Ang mga ulod sa una mga perfecto kayo. Napagani image ni Alexander the Great. Gikan kini ato ang buhi pamanggani. Papas kurang image si Kristo. Diba? Labaw pa. Kung itong una sila sa ilang panahon kani ato ang mga perfect yun. Bukunit kung kitawag ng mga larawan. Buhi pagani ang image ni Emperor Artaxerxes 600 years before Christ nag-exist. How much more kang Kristo? Pero na uli po, lisod ko. Lisod ka doon. Kasi ba na ulit lisod ka doon? Okay, sige. Next question. Magan, salamat. Professor. Mas malagi ito nalagi chicks Kaya lagi. kasulatan mingon. Kaya nga magsimba ka mo, magsimba ka mo sa espiritu kamaturan. Karon kamaturan ka na. Adi na sila mutuhan na, amigo. Saunas. Wa na sila gituhan. Pero ang Diyos, Biblia. nag-iuna. Ang matuod nga pagsimba, magasimba sa espiritu kamaturan. Di ka kinanglan, nga doon larawan niya. Aron kunuhay. Dabang katumatawaran yan, ang matubang din mo. Bisa ko na hulagway. Ngunit tinuod kamaturan. Ang matuod nga pagsimba, magasimba sa espiritu kamaturan. Sa espiritu na ba'y makita? Wala na. Oh, so O nang imuhang tawag ng interpretasyon. Pero kung tanaw niyo ba ang mga Hudyo kani adto, magsimba sila, mag-atubang sila sa altar sa Jerusalem. O ang altar sa Jerusalem, Exodus chapter 25 verse 18 to 22 na iribulto sa mga kerubin. Ang templo sa Diyos kani adto na ay mga ribulto sa mga kerubin, na ay naong sa leon, na apoy gitawag og naong sa tao. Nga pwede naman unta sila makasimba og magkampo ng wato mga ribulto. Pero anong ilamang yung ang mga ribulto kay pagpadayag ka na nga ang maong lugar na ay koneksyon nga langit nun. Dili kalibutanon. Kaya kung wala na kitawag og mga ribulto sa mga santos, utangan lang nagtulog ka sa kong kopras. Maalaan nagbudigas kopras. Pero di mo siya na, dapat yun magsimba sa Espiritu Kamaturan. Gibuhat na sa Katoliko. Pamatuloy ng Katoliko, amahan mo nakas langit. Di ginamit ng Katoliko, amahan mo, pipilit ka ng larawan. Kaya kung mga pa rin pag-ampuha, tama nang imuhangon ako natin. Pero di naman pag-ampos Katoliko. Pag magsimba Katoliko, himaya sa amahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Di ko pa ang mga Katoliko na himaya sa ribulto ni Maria, ribulto ni Pedro, uguban pa. No! Nga naman, kay ang pag-ampo, pagsimba sa mga Katoliko, direkta na sa Diyos,
kay nituman ang mga Katoliko sa pagsimba sa Espiritu kamatuoran. Ito mga Katoliko, ana. Pero ano ginamit ng liboto? Kay mismo ang balaang kasulatan, ang unang katawag sa Diyos para sa magsimba, bugamit og liboto. Pastor Rotoy. Amo may mga kisa pahimuan yung liboto si Judas. Pastor Rotoy, ano may lagi? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.